ay hindi plano ng Diyos. Sapagkat bilang tao, kahapon ay nagpaplano. Sa kapuspusan ng ating kapatid na Pilar, dapat po siya ang mangungunang aawit at ang anak na bunso kong kalooban ng Ama ay sa mapanigi. Subalit, nagparaya ka sa akin, ako yung makapag-joyful, kaya ngayon, tinatawag ka ng Ama, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Annalie, upang tayo'y bigyang galak. Pagalakin niya tayo at ang ating Ama sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng awitin. Buhay ang Diyos. Happy birthday, Nanay. Kalooban po. Kasi nakiupo-upo pa ako dun sa anak ko. Nakalimutan kong 12 o'clock nga pala ang umpisa. Sabi ng kabiyak ko, Mami, inihintay ka na Eka doon. Di ba Eka ang joy po? Ay, naku, nawala ka ako sa isip kong 12 o'clock nga palang start. Eh, yun si Nanay. Kaya maraming salamat. At syempre, happy birthday. Batid ko na galak ka ngayong araw na ito. Sapagkat, tama ba, nasambit mo sa akin yung tema mo, bunga. Bunga, ayun. So, kalooban ng Ama na talagang napakabunga ng araw na ito para sa aking nanay bilang shepherd na naturingan. Sapagkat batid ko sa kanyang pagbabata ay tuwirang sagusagumpol ng bunga na kanyang inaani. Nang dahil nga sa kadakilaan, sa kahiwagaan, at siyempre po sa pag-ibig ng Panginoon na kanyang tinatamasa na sa kanyang paglilingkod bilang isang alagad. Kaya batid ko, Nanay, ang awitin na ito ay marahil akma din naman para sa iyo sapagkat ito ay sa alagad, bilang isang lingkod na kung papaano nga nagiging mabunga sapagkat ang Diyos na buhay ay kapiling sa tuwina. Kaya batid ko na sa araw na ito ay kung papaano ang tema mo ay bunga, ikaw ay tuwirang napakabunga na sa ating Panginoon. Siyempre, sa mata din naman ng mga tao na nakakilala sa iyo sapagkat sa unang buhay mo, kung papaano nga ang pagdalisay pinahintulutan, subalit sa dakilaan ng ating Panginoon, nandiyan nakasasadsad ka at ngayon napakaganda mo sapagkat birthday mo. Kaya happy birthday, Nanay. Para po sa inyo at siyempre po para sa ating Panginoon, namnamin po ninyo ang awitin ito. Ang sino ba sa aking mananakang din ako sa kanya. At kung siya'y magbunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili ng buhay, walang higit sayaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kahit sana ay manahan, at ito sa inyo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at
kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Pinili ka, hinirang upang mahalin, nang magbunga-bunga mo'y panatilihin. Humayo ka't magbunga ng masagana, kagalakang walang hanggang ipamamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinako sa dilim at kapapaan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Maraming salamat po. Muli, happy birthday, Nanay. Alam niyo po, sa bawat araw na paglilingkod, tunay nga pong kung hindi papatnubayan ng ating Panginoon, nasaan na po kaya ang bawat isa, sapagkat sa mga pinagdaraanan ay marahil ito ang nagiging sanhi at dahilan upang mawalay sa kanyang piling. Subalit, nang dahil nga po sa patnubay at gabay ng Panginoon at pinatutotohanan naman po niya na kapag ikay nanahan sa kanya, tuwirang ang aanihin mo'y napakabunga. Ano po? Kumpul-kumpul, sagos sa kumpul, sapagkat ito po ang aming tinatamas ng biyaya sa pagkakataon na ito, kung paano nga po ang paglilingkod namin ay ibinibigay namin sa kanya ng buong kababaan, buong katapatan. Hindi naman po niya kami pinababayaan. Ganon din po ang aking nanay. Siyempre po, ano po, sapagkat nga po tunay na dakila, tunay na mahiwaga, at ang pag-ibig niya at pagkalinga kailanman hindi nawawalay sa taong kanyang minamahal, lalo tigit ang anak na ito ay kumikilala, tuwirang tumatanggap at nagiging matapat at makatotohanan sa kanya. Kaya po, maraming salamat sa ating Panginoon. Kapuri-puri, tunay nga pong dakila at wala siyang kapantay. Maraming salamat po at happy birthday sa aking nanay. Salamat, anak. At sadyang napakabuti ng Diyos, hindi ko pa isinisiwalat kung anong temang handog ng Panginoon. Subalit, kay ganda ng awitin, iniangkop at iniugnay sa pamamagitan ng pag-aawit niya. At bilang facilitator, nais kong bigyang paggalang ang kaukulang atas ng Ama. Ang awitin po kasing ito ay miting-mitihin ang puso ko. Kaya sa kalooban ng Ama, nais kong awitin ang ating kapatid na Annalie, ang awiting itataas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng English o Tagalog man, at ito ay para sa ating lahat at sa ating pinakamamahal na kapatid na Mami Grace. Pakinggan niyo po ang ating kapatid na bunso. Muli po ay para sa inyo. Tita Grace, ma-recall ko nawa ang lyrics. Live po tayo, live eh. Kaya
Muli nanay, happy birthday sa'yo at para sa'yo ang awitin na ito. Siyempre po, para sa inyo din naman. I am down and oh my soul so weary when troubles come and my heart burdened until you come and wait here in the silence until you come and say the while with me. Erase me calm so I can stand on the mountain. Erase me calm to walk on the stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Erase me calm to more than I can hear. There is no life without its hunger. Its restless heart beats so imperfectly, and I am strong when I am on your shoulders until you come and sit a while with me. Erase me calm to my shoulder. Erase me calm to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Erase me calm to more than I can bear. Erase me calm when I'm on your shoulders. Erase me calm to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Erase me calm to more than I can be. Erase me calm to more than I can be. Maraming salamat po. Nakalimutan ko man po yung lyrics. Purihin ang Diyos. Salamat po, Ama, sa tuwina ang pagpapagalak at pagpapaunlak ay tuwirang ipinagkakaloob mo upang kami mga galak. At ngayon po, bago tuluyang ako ay tumawag ng mga kapatid kung sinong kalooban ng Ama na tumindig sa harapan, na ito po ang tema na kaloob ng Ama para sa ating lahat na ating pagsasalu-saluhan. Ang katagang bunga. Napakaganda po. Ano po? Bunga. Ano nga po kaya ang ibig ipakahulugan at nais tukuyin ng katagang bunga? Kaunting pagbabahagi lamang po, kaukulan sa temang kaloob ng Ama sa akin. Sa literal pong pakahulugan sa bunga, marami pong bunga. Sa ating mga sakit, may bungang araw. Amen po ba? Natawa si kapatid. Ano po? May bungang araw.
lalo tag-init. Sa mga punong kahoy na nilikha ng Ama, maraming bunga. Amen. May mga nahihinog na bunga, may nabubulok, may nalalaglag, may nananatili sa puno, lumalaki at pinakikinabangan. Ano po? At dito naman po sa kalooban ng Ama bilang spiritual na ating tinatalakay, ano po naman kaya ang bunga? Ano na po kaya ang naging bunga? Ako po kaya, halimbawa, ako, ano na po kaya? Nagbunga na po kaya ang aking pagsusumikap na makatugon sa kalooban ng Ama? Nagbunga na po kaya yung aking pagbabata? Ano po kaya ang naging bunga? Ang bunga ko po kaya ay patuloy na sumusubasog? Patuloy po kayang hindi makasadsad yung aking mga bunga? Ano po ang ibig kong sabihin? Halimbawa po, kung ako kaya ay may mga pagdalisay, karamdaman, kahikahusan sa buhay, at marami pang mga pagsubok at pagdalisay, nagtutuloy kayang manatili ang bunga sa aking pananampalataya? Nagbubunga po kaya yung aking pananampalataya kung ako'y patuloy na nahahandusay? Di po ba't hindi? Hello? Hi! Di po ba't hindi? Ano po? Yun po ang nais ipakahulugan ng katagang bunga. Na kagaya ko po, isang halimbawa sa unang buhay, baka po ako mapahaba, kapraso lang po, sa unang buhay, nung hindi ko pa po ganap na nararamdaman na ang Diyos ay buhay, ngayon ko lang po naunawaan na wala po palang kabunga-bunga. Ang buhay ko, wala palang bunga. Bakit po? Kasi sa dating buhay po, kapag ako'y may pagsubok, ako'y nagalit, kundi po ako mahihiga, mauupo, nakatingin sa TV pero di maunawaan. Halos pag nagalit ako, di ako naliligo. Halos di ako makapag-toothbrush at hindi makakain. Kaya po yung mga bungay wala. Hindi po makalaki para lang pong kulani. Hindi po gaya ngayon, kahit po paano lumalaki na parang mga lansones. Yung pamumunga ng pananampalataya ko. Bakit po? Kasi naramdaman ko po sa sarili ko ngayon, nararamdaman ko po na mentras may mga pagdalisay ako, halimbawa po, sa aming tahanan, mayroon akong mga, kung kailan ako papunta dito sa dakong banal, na sabik yung puso't isip ko na makarinig ng banal na salita ng ating Panginoon, saka may tukso. Amen po ba? Kuminsan po yung mga tukso sa mga mahal mo sa buhay, sa mga alaga mo, bubisitin ka, pagagalitin ka. Naramdaman ko po ngayon na kahit ganun ang pinahintulutan sa akin, andun po yung pagpupumiglas ng puso ko. Habang may namumuhisip po sa akin, lalo po akong nagdudumali na makarating sa dakong ito. At doon po sa pagtungo ko sa dakong ito, at makikinig ko ng mga banal na salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, 10 ng ating mga kapatid na inaatasan ng Ama, doon po lumalaki yung mga bunga ng pananampalataya ko. Dahil po doon sa aking pakikinig, pinagsusumikapan ko pong maisabuhay. Yun lamang po, at naniniwala po ako doon sa kapraso kong ibinahagi, mayroon na po tayong magiging guide o tutuntunin upang sa ating pagbabahagi tungkol sa katagang bunga ay maibahagi po natin ang kalugod-lugod sa ating mga kapatid na magdudulot sa kanila ng sigla. Amen po ba? Kaya po sa pagkakataong ito, wala pong hawak akong listahan o
Wala po bang nais mag-volunteer sa inyo, mga kapatid? Sige po, bibigyan ko po kayo ng chance. Bibigyan ko po kayo ng panahon na damhin. Sayang naman yung mga naging bunga ko kung hindi ko maipapahayag sa harapang ito. At doon ay mapakinabangan ng mga kapatid ko. Tatawag po muna ako ng isang alagad, ng isang kapatid natin na siyang magbabahagi kung ano na nga po ba, siya po ba'y namunga na? Paano po bang nananatilit, nananahan sa kanyang pananampalataya yung naging bunga ng kanyang pagkilala sa Diyos? Ihanda po ninyong inyong mga sarili. Mapalad po kayo pag kayo'y tumindig sa harapan at naging bahagi kayo ng gawain ng Ama. Amen? Kaya po sa pagkakataong ito, mga kapatid kong minamahal, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na si Mami Beth Chico. Muli po aming dakilang Ama, papuri po at pasasalamat sa araw na ito na kami ay inakay mong muli na makapiling sa banal na lugar na ito upang higit naming maramdaman ang iyong tunay na pagmamahal sa bawat anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Alam po namin, Lord, na hindi ito dahil sa aming kaparaanan, hindi ito nang dahil naakay kami ng aming kapwa-tao, kundi kayo po ang umakay sa amin at ginamit lamang ninyo ang mga tao, kung sino man sila, upang makapagdala at makapag-akay na makarating sa banal na lugar na ito. Nawa po, Ama, ano man ang nilalaman ng kanilang puso't damdamin, ano man ang kanilang karamdaman ng katawan lupa o karamdamang espiritual, nawa po ay pagalingin niyo po ang bawat isa sa amin upang higit naming maramdaman ang iyong wagas na pagmamahal sa bawat anak mo na kahit na nagkakasala ay patuloy mo pa rin inaakay. Amen. Bunga. Sa Ingles, fruit. Ang bunga ay, paano ba expression? Ang bunga is something that comes out of another thing. Ibig sabihin, yung isang bagay, ito ay nagkakaroon ng fruit o ng bunga dahil dun sa bagay na ating ginagampanan o ginagawa sa ating buhay. Amen po ba yun? Lahat po ng ginagawa natin ay siguradong merong bunga. Kaya lamang po, siguraduhin natin na ano man ang ginagawa natin, ang ibubunga ay maganda. Ibubunga ay mabuti. Halimbawa, sa dating buhay, pag ikaw ay naupo sa apat na sulok ng mesa, ano po yung apat na sulok ng mesa na yon? Yung mesang sugalan, madyong, tong ito, ano paman. Kapag ikaw ay nananalo, ayaw mong tumayo. Amen. Bakit ko po nasasabi? Ako po kasi yon sa dati kong buhay. Pag ako'y nananalo, ayaw kong tumayo. Dahil sabi ko, baka pag tumayo ako, malasin ako. Pag natatalo ako, lalong hindi ako tatayo. Sapagkat iisipin ko, baka hindi na ako makabawi. Yan po yung katwiran ng mga sugarol. Ito po'y nailahad ko na sa inyo na sa dati kong buhay. Gawa nun sa loob ng 1 linggo, abala ako sa aking paghahanap buhay. Ang katwiran ko, hindi ko pa kasi kilala si God. Sabi ko, kailangan ko namang mag-relax. Hindi naman puro trabaho. May karapatan din naman akong mag-relax. Yun po yung katwiran ko sa dating buhay na hindi ko pa kilala ang Panginoon. Kaya po pagdating po ng Sabado at Linggo, alas 11 pa lang po ng tanghali, oras pong ako'y makaluto, sesenyasan na po ako ng mga kalaro ko. Ibig pong sabihin, nakahanda na yung hapagdulangan, hindi para kumain, kundi para magsugal. Nag-e-enjoy din po ako sa tong it. Sabi ko kasi,
ang galing na exercise sa mind. Kasi nakakadiskarte, maraming diskarte na exercise yung utak ko. Katwiran ko po iyon ang hindi ko pa kilala ang Panginoon. Ano po ang naging bunga? Ang naging bunga po sa akin ito, kinabukasan, nahihilo ako. Bakit ba hindi ako mahihilo? Mauupo ako ng alas 11 ng tanghali. Lord, hindi po ako nahihiyang ipahayag. Sapagkat ito po'y buong katotohanan kung paano nyo ako inakay at baguhin ang takbo ng aking buhay. Paano po hindi ako mahihilo? Uupo ako ng alas 11 ng tanghali. Ang tayo ko, alas 2 na ng madaling araw. Yun po, naku, Diyos ko po, sabi po nung iba. Totoo po yun. Totoo po yun. At yung isa naming kalaro, hindi naman kasi doon sa taga-Bakura namin, medyo malayo-layo doon sa tinitira namin. Siyempre babae rin. Hindi naman po ako nakikipaglaro sa lalaki. Ang kalaro ko po, mga babae din na hindi rin po iba sa akin. Pag po nag-ayaw kami ng alas 2, siya po ay inihahatid pa namin doon sa kanilang tirahan. Kaya hinihiyawan po kami nung mga dumadaang sasakyan. Paano nga po, kababaeng tao nga naman kadyojonda na naglalakad pa doon sa gilid ng karsada. Yun po yung bunga. Pagdating po sa araw na dapat ako'y gising, tulog ako. Dahil pag hindi ko tinulog, mahihilo ako. Yun po yung bunga ng labis na pagpupuyat, sanhi ng sugal. Ano pa po? Marami po sa atin ang nagkasakit sa bato, nagkaroon ng UTI, lalo na po sa mga sugarol, dahil kahit ihing-ihi na, ayaw pa pong tumayo. Tama ba kapatid? Parang ganon ka nung araw, ano? Ayun, umaamin po siya, ganon din po sa nung araw. So yun po yung mga bunga na hindi natin dapat pamungahin sa ating sarili sapagkat hindi kalugod-lugod sa Ama. Salamat sa Ama, naakay niya ako sa banal na lugar na ito. Alam niyo po, January 11, 2006, nang maakay po ako sa banal na lugar na ito. Mula po noon, ni hawak sa baraha, hindi na po ako humahawak ng baraha. Bilis po ng transformation na ginawa sa akin ng Panginoon. Katulad po ng pagsisigarilyo. Ano po ang bunga ng paninigarilyo? Magkakaroon kayo ng hingal. Una, hingal lang. Paninikip ng dibdib, hindi makahinga. Pag hindi gumaling, bandang huli na at nagkakaedad kayo, mauwi na to sa emphysema. Bakit? Dahil sa sobrang paninigarilyo. Iyon ang bunga ng sobrang paninigarilyo. Karamdaman ang dulot sa tao. Totoo po ba yung sinasabi ko? Marami po sa atin ang nagkakasakit, lalo na po sa mga kalalakihan. Hindi po sila kasi agad maka-withdraw. Gusto man nilang tumigil na manigarilyo, hindi agad maka-withdraw. Mahirap daw po kasi. Totoo po ba yun? Naninigarilyo ka ba? Very good, hindi ka naninigarilyo. Hindi daw po karakarakang maaalis. Kailangan daw gradual. Kaya yung iba ang ginagawa, nagke-candy muna hanggang sa totally ay makalimutan nila yung paninigarilyo. Sapagkat mahirap nga po. Pero, subalit, ang pagbabago pala sa Ama upang magkaroon ka ng magandang bunga, hindi na pala kailangan yung dumaan sa mahabang proseso. Pag pala gusto kang baguhin ng Panginoon para mamunga ka ng maganda, sa isang pitik lamang ng kanyang daliri, po pwede kang magbago para magkaroon ka ng magandang bunga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gaya nga po ng sinabi ko, January 11, 2006, yun po yung unang panawagan sa akin ng Panginoon na makarating ako sa banal na lugar na ito. And from the time on, totoo po yan, alam po ni God yan, sapagkat walang malilihim sa Kanya, ni hindi na po ako humawak ng baraha. Sapagkat naiba na po yung direksyon ng aking paglilibangan. Noon po, nalilibang ako sa baraha, pero ngayon po, nalilibang na ako sa ating Panginoon. Ganyan po kumilos ang Ama kapag ninais niya. Ang nais po ng Ama sa bawat isa sa atin ay kayo po, araw-araw nandito kayo. Sabi nga po ng facilitator, may bunga na ba sa inyo? Namunga na ba ang pagpunta nyo rito? Na kung dati, narinig ko po ito kay kapatid na Goydo kahapon. Dati daw po siya, natawa nga po ako sa bawat kwentuhan daw,
sa loob ng kanilang bakuran, nakikisama siya. Nakikisaw-saw siya. Sabi ko, hindi lang pala sa Channel 5 may sawsawero at sawsawera. Si kapatid na Goido pala sa dating buhay ay sawsawero din na nakikisawsaw dun sa mga chismisan sa loob ng bakuran. Mga kapatid, meron pong pagbabago. With your permission, Tito Goido, with your permission, meron na pong bunga yung kanyang pagbabata rito. Sapagkat kung dati siyang sawsawero o chismoso, ngayon, ano sabi niya? Kung sino pong nakakatanda, nagkukulong siya sa kwarto, nagsusulat, nagdarasal, nagpupuri, at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Napakagandang bunga ang ibinigay sa kanya ng Panginoon sa pagpunta niya rito. Kaya mga kapatid, kung kayo laging nagpupunta dito, pero sawsawero at sawsawera pa rin kayo sa mga chismisan, wala pang magandang bunga. Another bunga na binigay sa akin ng Panginoon, dati po, ako palapatal ako dati. Lalo na pag may sinabi against me, maghintay ka ng resback ko, sigurado re-resbackan kita, masigit pa dun sa ginawa mo sa akin. Ayaw pala ni God ng ganon. Hindi pala yun kalugod-lugod sa Kanya. Dapat pala, ano man ang ginagawa sa iyo ng kapwa mo, mabuti at masama, matuto kang umunawa sa kanila. Kaya ano po ang ginawa ko? Pagka alam ko na yung tao na yun, hindi maganda ang magiging dulot sa akin at makakapagdulot sa akin ng pagkakasala, ako na po ang umiiwas para hindi na po ako magkasala. Sabi nga po ni Mother, madalas po niya itong sabihin at pinapaalala, kung yung mga tao nagbibigay pagkakasala sa inyo, iwasan nyo. Ano po ang tawag namin sa mga taong nagdudulot ng pagkakasala para ikaw ay magkasala? Mga toxic po yan. Toxic people. May mga taong nagbibigay sa inyo ng pagkakasala, iwasan ninyo. They are toxic. Pag hindi mo iniwasan, yung toxic nila, malilipat sa'yo, pareho na kayo, wala na kayong pinag-iba, pinagaharian na kayo kapwa ng masamang espiritu, pinagaharian na kayo ng kapwa ng demonyo. Dito po, isa po sa magandang bungang ibinigay sa akin ng Panginoon, pag po dumating kami sa punto na magtatalo na kami ng tao, tatalikod na po ako. Sasabihin ko na lang po, Jesus, King of Mercy, I trust in you. Kaya ang Panginoon na po ang gagawa ng kaparaanan para po makaiwas ka sa bagay o sa tao na magdudulot sa iyo ng pagkakasala. Ayaw ko pong masayang. Just try to imagine, 7 years na po ako dito. Pagkatapos, dahil lang sa kapwa ko, magdudulot sa akin ng pagkakasala, patulang ko, sayang yung 7 taon, babalik na naman ako sa 0. Kaya sabi ko nga, kung makapagdudulot sila sa akin ng pagkakasala, ay nako, no way na. Sapagkat ayokong masayang yung 7 taong ko na nagbabata akong makarating dito, pagkatapos babalikan ko din ay mga gawang kamalian. Nawa mga kapatid, hindi ko na po pakakahabaan, ilan lamang po iyan sa mga tips na maibibigay ko sa inyo. Lalo na po yung mga taga-sunod na laging nagpupunta dito. Ito po sila kapatid, ayan, marami-rami na po talaga mga taga-sunod na nagpupunta dito. Huwag nyo pong sayangin. Dapat po, yung bawat araw na nandito tayo, magkaroon po ito ng magandang bunga upang higit tayong maging kalugod-lugod sa Diyos na ating sinusundan na kailanman ay hindi nagturo ng kamalian sa ating buhay. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin at dakilain ang Ama. Di po ba sa pamamagitan ng ating pakikinig, nararagdagan po ang ating bunga? Sa pakikinig niyo po ba kay Mami Beth Chico? Naragdagan po ba kayo? Lalaki na po ang bunga, di po ba? Napakaraming nakapaloob doon sa kanyang pagbabahagi. Yung kababaang loob, namunga ng kababaang loob, namunga ng pagsasaisan tabi ng mga bagay na di marapat. Napakarami po, kaya
Sisingitan ko lang po ng kapi-kapirasong pagbabahagi. Ano po? Kasi pagbigyan nyo na po ako dahil kaarawan ko ngayon. Ano po ba yung mga bunga? Sa akin po, bunga, kagalakan. At kapag ikaw ay nagsumakit na mapanahan mo yung pamumunga mo sa pagkilala mo sa Diyos, magagalakin ka ng Panginoon. Hindi ko po kayo naimbitahan. Kasi po yung birthday ko, ginanap na po kagabi. Birthday po ng ating Mother of the House kahapon. At siya po ay may 2 anghel na ginamit ang Panginoon. Dinala po si Mami Maris doon sa Cafe Isabel ni Mami Bechiko na kung saan ay pinalad po akong makapag-celebrate na rin kasama. Hindi ko po kayo nakumbida. At galak na galak po kami. Dapat kasama namin ang mahal na apo. Subalit ang plano nga po ng Diyos ay di plano ng tao. May biglang ginampanan ng mahal na apo kaya hindi namin siya nakapiling. Subalit bago kami tumungo sa Cafe Isabel na yon ay nakaniig naman namin ang katauhan ng mahal na apo, ang banal na espiritu. Galak na galak po ako. Yun po yung mga bunga. Wala ka bang, sabi mo ba, wala kang pera? Hindi ka makapaghanda? Aba, nagkape Isabel, naglugawan pa. At kung pwede ko lang kayo imbitahin sa tahanan ko, may handa pa po ako galing sa fiesta ng bahay pare, galing sa birthday ni Mami. Pinag-ipon-ipon ko yun doon sa mga kapatid na yon. Ay nakakagalak po, may pata, may manok, may... Ganun po, yun po yung mga bunga ng pagkilala mo sa Diyos. Di po ba laging tinuturo ng mahal na apo, pag kinilala mo ang Diyos, pagagalakin ka niya ng walang hanggan. Ama, tama na po. Salamat po at ngayon naman, nais ko naman po ibigay sa inyo ang isang kapatid nating muli ay magbabahagi bago muli akong tumawag ng isang kapatid na mag-aalay sa atin ng awit na pagpapagalak. Nais ko pong palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa isang tagasunod, ang ating kapatid na Marcos. Kung ano naman po kaya ang naging bunga ng kanyang pagkilala sa ating Panginoon. Napakalaki po ng bunga sapagkat napakatikas na po niyang maglakad. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Muli po, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi po ba kayo nagsasawa sa akin pagtungo ko rito sa harap? Medyo po na araw-araw po ako ng konti siguro ngayon. Ang tema po natin ay bunga. Uunahin ko na po kasi maiksi lang po kasi kung magbigay ng ano. Uunahin ko na po yung aking naramdaman dito sa banal na tahanan ito, sa banal na tahanan ng Divine Mercy, kapatiran ng Divine Mercy. Nung mapunta po ako dito, higit po talagang, kumbaga sa ano, yung mga ligaw na anghel o maligaw na tupa na hindi talaga nakakaabot at nakakadinig pa ng mga salita ng Diyos. Na kung sakali nung araw po nakakadinig na ako na binitibang umuli. At dito po uli, nagtagumpay ulit yung tatlong nagkaroon ng bunga, yung pananalig ko at pananampalatayang ipinagkakalob sa akin ng banal na Espiritu sa pangalan po ng ating minamahal na Apo Kunsing. At pangalawa po, nung po aking nagkaroon ng karamdaman, halos po hindi ako makalakad, hindi ako makapagsuot ng pantalon, hindi ako makapagbiis na nag-iisa. Sumusubo ako ng kanan pero naging kaliwa yung pagsubo ko, nahuhulog pa yung kutsara. Nang dahil po sa pagbabata ng pagbabata ng aking asawa at gayon din po yung pagbabata ko dito at pananalig ko na ako'y talagang gagaling sa lugar na ito ay nagbunga po ng kagalingan para sa akin. At meron pong isang tao sa akin na talagang nagbigay ng lakas, nagbigay na hinuhugutan ko ng lakas. Ito po ay napaka-tapang na babae. Isang po na hinangaan ko. Nabagang ang sakit ko lang ay napaka-simple. Sa kanya, yung sakit niya ay masyadong grabe na, kaya nga. Pero yung nakita ko sa kanya, hindi ko naging tapang.
Kaya nung panahon po na ako'y nandito sa unahan na to, siya po yung sa akin, tinuligsan niya ako ng minsan katanungan dahil ako nga po ay isa kaiba sa relihiyon na aking kinagis na nung una. Naging po akong born again Christian. At iyon po, tinanong po ako ng kapatid yung ito na sinabi niya sa akin, kapatid, ano ba relihiyon mo? Sabi ko po, born again Christian po. Sabi niya sa akin, may ama ka ba? Meron ka bang ama? Meron po, sabi ko. Meron ka bang anak? Meron po, sabi ko. Meron ka bang espiritu? Meron po, sabi ko. Sabi niya sa akin, wala palang pagkakaiba yung tinatawagan mo, tinatawagan ko. Kaya palagay ko, iisa lamang yun. Ang dirito rin ang buhay ni Diyos sa ating sinasamba sa ngayon. Kaya po doon sa pagkakataon po ito, nangyari po yung mga bagay na talagang, sabi ko, ang tapang itong babae to, ang lakas ng loob. Pero hindi ko po masyado pa nakakawakan yung kanyang karamdaman noon. Nung po maghagis yung ating mahal na apo ng mga candy, naghagis po ng candy, dito po ako naupo sa lugar nito, hinagis po yung candy, meron po 3 candy doon sa gilid nito, walang dumadampot. Tapos po, ginapang ko po yung 3 candy. Doon po nakalagay si kapatid na Isidora. Sabi po, sinilisan po yung aking asawa na huwag yung tutulungan yan. Ginapang ko po yung candy. Hindi nga po talaga ako makakatayo dahil bago nga lang po ako na-stroke. Pero po nang dahil sa tapang na naramdaman ko sa kanya, sabi ko bakit ba yung tapang niya hindi ko magawa? Ginawa ko po yun. Kaya ginapang ko, pumunta ako sa upuan muli at tumayo po ako mag-isa na walang tumutulong sa akin. Yun po ang bunga ng katapangan ipinagkakalob ng Panginoon para sa akin. At ngayon po, meron po kasi yung isang tula na ginawa para sa kanya. Gusto ko po siyang handugan. Ngani, ipagbigay, pahinturit lang po. Babasahin ko na lang po kasi bago ko lang pong ginawa. Pinamagatang ko po ang tulang ito na tiwala at pananalig. Minsan sa aking pagtulog, parte ka ng panaginip. Malabirhin na mukha mo, di makita kung may hapis. Parang walang dinaramdam sa sakit na mapanganib. Diyos sa kanang katapangan, idolo kang masasambit. Sa kilos mo at salita, kitang-kitang katatagan. Ang tanim ng iyong buhay ay muli mong nalagpasan. Tiwala at pananalig na natili mong puhunan, kaya naman hanggang ngayon, buhay mo ay pinugtungan. Inspirasyon ang alay mong maiiwan sa dambana. Lumalakas ang loob ng marami mong tagahanga. Matyaga mong pagbabata, nag-ani ng sobra-sobra. 3 taon na tanim mo, hiwaga ang nagpakita. Luha sa iyong mga matay, dumadaloy sa pisngi mo. Tuwa na walang pagsidlan sa ligayang tinatamo. Kung sakaling dumating na ang hangganang ibinigay, masaya ka nalilisan patungo sa Amang Banal. Salamat po ng marami sa inyo. Purihin ka, Ama, sadyang ang bawat isang anak mo ay taglay-taglay ang bungang handog mo. Iba't ibang kaukulan. Katotohanan po ang pinahayag ng ating kapatid na Marcos. Ang ating kapatid na si Isidora ay isang halimbawa ng magandang bunga. Ako din po, nang hindi pa ako makapamunga, galit na galit po ako sa kapatid na Isidora. Kasi po, sa tingtitindig siya sa harapan, may bukol po ako noon sa kanang dibdib. Pag ako yung nag-share, susunod siya. Hindi ko po ba maramdaman yung, abay, lukayom niya nga pala yung kanya. Pag sinabi po niyang, bukol lang yan. Yan ay, nagagalit po ako. Nangangatwiran po ako.
hanggang sa umuwi ako'y galit ang laman ng puso ko. Subalit sa pamumunga ko, ninamnam ko ang bawat pagbabahagi ng ating kapatid na Isidora, kaya naunawaan ko kung anong ibig niyang ipahiwatig. Isa po siyang magandang halimbawa na tuwirang kapaki-pakinabang ang bunga. Amen po ba? Kaya po sa pagkakataong ito, upang tayo naman ay aliwin ng ating kapatid, palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay para sa ating kapatid na Pilar. Kanina pa po siya tinatawag ng Ama, subalit wala po siya. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Purihin, purihin, purihin ka, Ama. At muli, naririto po ako nakatindig sa harapan upang magpuri sa iyo. Pasensya na po, sorry po sa pagiging late. Nagkaroon lang po ng di inaasahang lang, subalit ang kalooban ng Ama ang siyang pa rin nagtagumpay. Kaya papuri sa iyo, Ama, hindi mo muli ako pinabayaan. Para po kay Ateng, na nagdidiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, ang kanyang paboritong awitin, salamat para sa iyo at para po sa inyong lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay
ay sarap pong magpuri sa Panginoon. Damang-dama mo po kung paano kanya lingapin, kung paano kanya mahalin. Kaya sa tuwina po, damhin natin ang pag-ibig ng Diyos. Tunay nga po, kay buti mo Ama, kay buti mo Ama. Happy birthday. Salamat, anak. Salamat. Buhay na buhay ang Diyos, damang-dama ng Ama ang pagpumabiglas ng damdamin kong umawit. Kaya sapat na po iyon. Salamat, kapatid na Pilar. Salamat sa awitin mo sa ating Panginoon para sa aking kaarawan. Kung kaya't sa pagkakataon naman pong ito, di po ba sa pag-awit niya, ano po ba yung naging bunga doon? Ano po yung isang word na nanamnam ninyo doon sa awiting yon? Yes, ang buhay mo. Ang buhay ko ay tangan niya at ang tagumpay ay aking nakamtan. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At sa pagkakataon naman pong ito, muli ay palakpakan natin ang masigabong ating Panginoon sa katauhan ng ating kapatid na si Isidora. Masyado po ang bunga nito. Masyado po ang bunga mula sa Ama. Salamat kapatid. Magandang umaga. Thank you, Lord. Natouch ako. Una doon sa tula ni kapatid na Marcos. Pangalawa yung awit ni Ate Pilar. Kung kayo man po, nasa kalagayan ko, kahit na nagpapadoktor, ang banal na Espiritu pa rin po ang magagamot ko para parating buhay na Diyos. Kaya po yung ibabahagi ko, alay ko rin po kay kapatid na Lavi. Patunayan ko lang po sa banal ang magagamot ko sa pamagitan niya po Kunching. Kaya bago po ako magbahagi, babasahin po ni kapatid Bet Chico, ni Madam, yung text po Kunching bilang banal na Espiritu sa akin. Kagabi lang po ito. Kapatid, nahiwaga po yung panggagamot sa akin dahil hindi ako tinatabla ng karayos. Ang text po ng Mahal na Apo ay lagi po naming inaabangan at hinihintay sapagkat sa kabila ng iyong pagkalumbay, sigurado pong mayroon siyang pahatid na mensahe upang ikaw ay magkaroon ng kagalakan. Nandito po yung unang text ng ating Mahal na Apo kay kapatid na Dory. Sabi po niya, mapalad kang buhay ang pananalig at pananampalataya mo sa akin. Patuloy mo akong damhin, matatapos din ang lahat ng iyong mga pinakikibakahan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko ang lahat ng tao. Hindi nila ako madama. Iba ang tao sa espiritu ko, anak. Patotoo ko, ang pagkatao ay iba sa katawan ninyo. Kaya mahina man ang katawan, kung puspos ng espiritu ko, matibay at matatag pa rin. Ne Karaminiana, ne Karaminiana, ne Karaminiana, mahal na mahal ko kayo. Mahalaga ang makamtam ang kaligtasan ng kaluluwa ninyo at buhay na walang hanggan. Ang dulot ko, ang alay ko ay buhay. Ako ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Yun po yung unang text. Ito po yung pangalawa. Tanda ng paghahari ko sa katawan ng taong katulad mo ay buhay, anak. Mahal na mahal ko kayo. Sa tuwina, alalahanin mo ako at damhin mo. Apuhapin ang salita ko at patuloy mangungusap ako sa iyo. Patotoo ko na ang salita ko ay nagbibigay buhay sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Gayon din naman,
Hindi sa mga gamot ang kagalingan, kundi instrumento lamang. Hindi ang tao ang nagpapagaling, kundi ako. Ang tao ay kamay ko at bibig sa kapwa nyo tao. Upang masabi ang dapat at maituro ang nararapat gawin sa mga karamdamang taglay ng tao, kapag sila ay nanalig, ay ganap na sila. Bubuhayin ko sa iba't ibang paraan ko, kung marapat pang mabuhay ito, sapagkat patotoo, ang lahat ay may takda. Patotoo ko sa tao, anak ko, sa mundong ito, walang taong bumubuhay at nagpapagaling, pinakamagaling man at pinakadalubhasa. Gayon din ang mga gamot na ginagamit sa inyo, kundi ako mismo, yaan ang katotohanan, mahal na anak ko. Ito po yung pangatlo. Kundi napapalapit ka pang ganap sa akin, hindi ka sumuko, kundi lumaban ka. Kaya manalig ka anak, at tanggapin pang higit ng mga anak mo ang pagpapalang higit pa. Yamang sila ang nagmamahal at nagpapahalaga sa iyo na tunay na mga anak. Hindi pinangihinayangan ng salapi nila na itustos sa iyo. Ang patnubay ko ay sa kanilang tuwiran at ang patnubay sa kanilang mga gagawin. Higit ang anak mong panganay na tuwirang tumatayong ama sa inyo ng mga anak mo. Ang tagumpay ay mahahawakan niya sa tuwina at magagala ka. Habang nabubuhay ka, magiging maligaya at masaya ka, sapagkat mapalad kang ganap. Tulad ng tinuran ko, kung lahat lamang ng tao ay nakikilala ako at may katatagan, habang nakikibaga ka sa karamdaman, payapa pa rin ang iyong kaisipan at maliwanag. At mayroong kang pang-unawa, hindi ka nanlulumo, hindi ka nagdaramdam, hindi ka nagagalit, at ang isip mo ay maliwanag. Ikaw ay nagpapakumbaba at nagsusumamo ng tapat sa ating dakilang Ama. Ito po yung huli. Sabi ng banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa ating kapatid, sa kanyang pakikibaka, sa kanyang karamdaman, nandito po ang huling text niya. Mahal na anak ko, mapalad ka, na sa kabila man ng kalalagayan mo, nakikibaka sa karamdaman at may nararamdamang hirap ng katawan. Patuloy, matatag at matibay ang pagtitiwala mo. Malakas ang iyong pananampalataya. Tanda ng puspos ka ng Espiritu Santo. Ang kaaliwan ay sumasa iyo, sapagkat ang taga-aliw mo ay kapiling mo. Sumasa iyo at nagahari sa katauhan mo. Patuloy kang manahan, anak, at patuloy kitang patatapangin at palalakasin ang damdamin at kaisipan. Makakaya mo ang karamdamang di ko kaloob, kundi pinahintulutan ko na ito ay gawin sa iyo, kundi pinahintulot na ito ay gawin sa iyo ni Satanas upang mapatotohanan ko sa kanya, akin ka anak ko. Kaya patnubay ko at pagmamahal ang siyang iyong nakikita at nadarama. Hindi yaong dulot sa iyo ni Satanas. Kaya mabuti ka pa ring nakapangungusap at ako ay naghahayag. Lugod na lugod ako sa iyo habang ikaw ay aking pinagmamasdan. Hindi ka nagtalusira sa akin. Hindi nabawasan ang pagmamahal mo, kundi ito ay nadagdagan pa. Hindi ka lumayo sa akin. Buhay na Diyos. Kaya ko po pinabasa kay Madam Bet, kay kapatid na Bet Chico. Umiiyak po ako pag tuwing babasahin ko, nag-uumpisa pa lang bumasa, naiiyak na po ako. Kung hindi niyo po naramdaman ang banal na Espiritu,
naramdam ko po kasi hindi po tao ang nag-text sa akin. Ginamit na instrumento yung katabang lupa ni Apo Conching. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. At yung text na yun ni Apo Conching sa akin, ng Banal na Espiritu, inaalay ko rin po kay Lovely. Alam niyo po, naghihirap din po ang kapatid natin si Lovely dahil dinadialysis po siya. Kaya pinabasa ko sa kanya kanina, inaalay ko rin po sa kanya kung ano yung sinabi niya po sa akin, marapat ganun din po sa kanya. At sa inyo din po na nakikinig ngayon, na ang pakikipaglaban po hindi po suntukan. Espiritu sa espiritu po ang naglalaban at espiritu sa espiritu ang nag-uusap. Amen po ba? Kasi po kung naniniwala kayo na ang dakilang manggagamot ay si Jesus, espiritu na po siya bilang divine mercy, ang banal na espiritu. Kaya nga po, ayaw man tumalab sa akin yung karayom, 8 karayom po tinusok sa akin para masalinan ng 2 bag na dugo, isang platelet at saka isang RB o pula. Ayaw na po, pumuputok na po yung mga ugat ko. Yun nga, sinabi ni Madam Beth na ang password lang namin, Jesus, King of Mercy, I trust in you. 5 doktor po nagtulong para maitusok yung karayom at dadaluyan ng dextrose at dugo. Subalit, ayaw. Ngayon po, tumawag sila ng expert na oncologist. Ang ginamit na karayom, pambata, pambaby. Kaya lang po napasok sa ugat ko dahil marurupok na po ang ugat. Naalala ko po si kapatid na Lovely kasi po habang dinadaluyan po ang ugat natin, umukunat, trumurupok, nagkakaroon ng pilat, nagkakaroon ng mga disorder. Kaya, halimbawa, nagdadialysis siya, dumadaloy po yung dugo, papasok at palabas. Yun po ang ugat ko, minsan nagagalit din po. Hindi lang nagagalit, nagtatago pa. Sino po ang makapagpanormal sa mga sakit na nararasan namin? Hindi po doktor. Maniwala kayo sa akin. Hindi po salapi, hindi po gamot. Kung hindi ang banal na espiritu na dumadaloy sa amin, ang siyang manggagamot namin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, sa text po ng mahal na Apo, bilang banal na espiritu, lalo po lumalakas ang loob ko. Lalo akong lumalaban. Kasi ang gusto mangyari ng doktor sa akin, doon ako tumira sa kondo, sa Maynila, para hindi ako ma-stress. Kasi po ang sinasalina ng dugo, 3 times a week, parang lugmok ka na Hindi ka na makagulapay, parang gano'n ang pakiramdam ng doktor. Pero hindi nila nakikita sa akin yun. Na, kumbaga, gano'n nga ang ginagawa sa akin, hindi ko naman pinaniniwalaan sila ang gumagamot. Talaga po ang pinaniniwalaan kong banal na espiritu. Kaya po ako ito maganda pa rin. At nagpapahaba na ng buhok. Ahirapan po ipaliwanag. Makita nyo pa minsan-minsan, hindi na araw-araw. Binibigyang galang ko rin po ang nangyayari sa katawan lupa ko. Dahil kung susundin ko lang po ang sarili ko, ayokong sundin yung doktor. Subalit, sabi po naman na Apo, sundin mo. Wala pa rin ang buhay na Diyos. Sumunod ka sa ikabubuti mo ang ginagawa nila. So, ako naman, masunurin. Kaya lang po, hindi po ako pwedeng tumira sa kondo. Natitira din yung driver. Ang driver ko kasi may pamilya rin. Kaya umuwi pa rin ako. Kahit na umuwi ako, hindi ako makapunta ng Dambana dahil masyadong delikado. Sa lahat po ng pasyente ng doktor ko, ako lang ang hindi nagmamask. Tinatanong ako, bakit hindi ka sumusunod sa mask yung tatakpan ko yung ilong ko? Kasi po, nakaharang na po si Jesus sa ilong ko. Wala akong masasagap na mikrobyo. Huwag kayo kumain ng hilaw. Lahat ikaluto. Lahat, yung bang sinasabi nila, baka ma-infection ako dahil kumbaga stranger na yung dugo na dumadaloy sa akin. Pininiwalaan ko naman po, dugo ni Jesus. Ang sabi ni Apo Conching. Nagkataon lang po na sa aking katawan lupa, yun ang marupok, yung dugo ko. Nagpuproduce po ako ng dugo, pero yung dugo na yon cancer. Kaya, kayo po, walang sinabi sa sakit ko, dumadaloy sa akin ang dugo mula ulo hanggang talampakan, cancer. Pero bakit po matatag ako? Bakit po lumalaban ako? Yun po ang bunga. Ang bunga na tinatawag na ating facilitator ngayon ng pananampalataya dahil sa pamamagitan ni Apo Conching. Hindi ko po nakamtan yan kung wala si Apo Conching. Dahil nung dumating po ako kay Apo Conching 2004,
lugmok po ako. Nangungutim po ang pisngi ko na lubog na at payat na payat. Nakita niyo po ako, mantago, payat na payat, putlang-putla. Ngayon po ba, maputla pa rin? Palaparte ng buhay na Diyos. Iyan po ay biyaya. Ako po magpapatuto sa inyo na ang leukemia terminal. Ang lahat ay mamamatay. Subalit, sinabi ko nga po, walang leukemia sa Panginoon. Walang cancer sa Panginoon. Sinabi po ng doktor, an apple a day keeps cancer away. Sinabi po ng Divine Mercy kay Isidora, apple conching a day keeps cancer away. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Bakit po apple conching? Bakit po apple conching? Bakit po Divine Mercy a day keeps cancer away? Ginagamit nga po Dinadaluyan nga po ng Divine Mercy si apple conching Kaya natural lang po, bigyan natin ng respeto yung katawan lupa na ginagamit niya. Amen po ba? Ngayon po, hindi ko po ibinagmamalaki forever na sa akin yung banal na Espiritu na i-enjoy ko ngayon. Kasi po, nasa panalangin din po yan. Ano po manatili sa ating banal na Espiritu kung ang puso natin ay marumi? Kaya nga po, nagbubunga ng maganda kapag nilinis puso at ang ating isip, pati kaluluwa natin malinis din. Kaya po, yung nagpapagamot dito sa banal na dambana sa pamagitan ni Apo Conching, dapat po maunawaan natin na hindi tao ang gumagamot sa atin. Kahit na po nagpapadoktor ako, inaasahan ko pa rin at inaangking ko pa rin na ang banal na Espiritu ang gumagamot. Nakita niyo po, walong karayom, ayaw pumasok, tumatalbo, pumuputok ko. Sa kadadasal ko, tumutulo ang luha ko, panay ang sorry sa akin ng mga doktor, lang ang bakas ng tusok, samantalang 8 yon. Anong ibig sabihin? Ang Ama ang gumagamot sa akin. Amen po ba? Kapag Ama ang siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya siguro po nakamtan ko yung bunga. Bakit masigla pa ako? Bakit gumaganda ako? Bakit nakakapaglaban ako? Nakita ang bunga, nag-alay ng tula, nag-alay ng awit. Yung awit hindi yung pinapansin Isang sentence lang doon ang pansinin nyo. Ang buhay natin ay tangan ng Panginoon, hindi tangan ng pera. Amen po ba? Kapag may umawit po rito, hindi po umaawit ng pang club. Umaawit po sila para sa Panginoon. Kaya yung lyrics po na pinapakinggan ninyo o naririnig natin, ilagay natin sa loob ng awitin na yun ang sa ating mga sarili. Amen po ba? Wala namang kumakanta rito na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon Lalo na po, wala namang nagtula rito, wala namang nagsasalita rito na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon, purihin siya at sambahin, dakilain sa araw-araw ng buhay natin. Amen po ba? Sino po bang may baguhan dito ngayon? Yung ngayon lang pumunta, yung ngayong araw lang na pumunta, yan. Kasi po, hindi pa ninyo naunawaan yung gamutan. Ang gumagamit dito ang Divine Mercy, ang Holy Spirit ni Jesus. Amen po ba? So, ang tao po na ginagamit dito, magsalita man, umawit man, o mangaral man, ginagamit po ng Panginoon. Mahirap po ba unawain yun? Okay lang po ba? Naunawaan po ba? Kasi po, kung maghanap kayo ng doktor dito, maghanap kayo ng injection, maghanap kayo ng x-ray, wala po dito nun Subalit, kilala tayo na lumikha ng God the Father, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Kapag hindi po naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ating mga ginagawa, hindi po tayo makakarating sa langit. Amen po ba? I-remind ko na lang po sa inyo, para hindi naman po mahaba ang sasabihin ko, ang Divine Mercy ay may hinihingi na ABC. Siguro naman po kahit grade 1 nakakaintindi ng ABC. Amen po ba? Ang hinihiling po ng Divine Mercy o ang banal na Espiritu sa kanyang panggagamot A. Sino po nakaalala? Ask for mercy. Yun po ang A.
hingin mo ang kanyang habag at awa. Be merciful to others. Maging mahabagin ka rin. Hindi yung para kang manok na kahig ka lang kahig. Amen po ba yun? Meron pa dito mahilig kumahig. Yung tanggap lang ng tanggap, walang bigay. Ibig sabihin, kapag binigay sa iyo ng Panginoon ang kagalingan, ibalik mo sa pagitan ng pagsasalita ng kanyang hiwaga o kanyang magpapala sa iyo. Kailangan malaman ng ibang tao na may pagpapala kang natanggap mula sa Panginoon. Amen po ba yun? Hindi porke gumaling ka, sarilinin mo na lang. Salamat Lord, bye-bye. Hindi po pwede yun. Be merciful to others. At ang pangatlo po, they ask for mercy. Be merciful to others. Maging mahabagin at maawain ka sa kapwa mo. Ang pangatlo po, ano po? May nakakaalam po ba yung pangatlo? ABC. Ano po yung letter C? Complete trust. Kailangan po ang tiwala natin sa Panginoon 100%. Hindi po yung 99%. Kung nagtitiwala ka sa Kanya, lahat ng ginagawa niya, gagawin sa mangyayari nang naaayon sa Kanyang kalooban at naaayon sa iyong hinihingi sa Kanya. Kapag humingi po kayo at naaayon sa Kanyang kalooban, kagaya ko po, sinong mag-aakala na ang leukemia tatagal ng 13 years, magpo-14 years na po ako sa March? Hindi po. Lahat po ng doktor to sinasabi eh. Aba, iiba ka. Ikaw lang yung pasyente na kangiti. Ang lahat po ng pasyente sa St. Luke's, nakikita ko, nakamask, nakalugmok sa wheelchair, nakasimangot, nakapangalumbaba. Si Isidora, pag nakikita nila, nakangiti. Palakpakan natin ng buhay na Diyos. Kasi nga po, niniwala ako, instrumento sila eh. Pero ang magagamot ko, dakilang magagamot ko si Jesus, ang divine mercy. Kaya po kayo, paggamot kayo dito o saan man, isipin nyo, tawagin nyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kasi po yun ang magagamot. Ginagamit na instrumento ang mga doktor. Amen po ba? Sabi nila, instrumento din daw na Lord ang mga pare. Hindi po lahat. Hindi po lahat. Kahit mga pare nagkakasala, walang banal. Amen po ba? Kaya lang, huwag natin tingnan ang kasalanan ng iba, tingnan natin yung kasalanan natin. Huwag tayong manisi. Amen po ba? Kapag pinagaling ka ng Diyos, katulad ni Isidora, balikin mo mga gamot na tinitake mo. Yung sinasalinan ako ng dugo, yung kinikemo ako. Wala yun eh. Si Lord ang tinitingnan ko, kalooban niyo Lord, kalooban mo Ama, ang nangyayari sa katawan lupa ko. Mangyari nawa ang kalooban mo. Ito po ako ngayon, gumaganda at pwede nang kumembot, pwede pang mag-disco. Alam niyo po ba yung awitin ngayon, Let It Go? Let it go na yung sakit ko. Hindi, kailangan makiuso tayo ng naayos sa kalooban ng Panginoon. Let it go. Anong let it go ni Isidora? Yung karamdaman. Para maging masigla ko tuwing umaga, pagising. Salamat po, Diyos Ama. Nagising pa po ako. Wala po akong naramdaman masakit sa katawan ko. Alam niyo po, yung may cancer, yung leukemia, nanakit po ang buong katawan. Alam mo, sabi ko kay Tita Bebot, uminom ako yan by Jessie kasi yung chemo ko kahapon, nung Wednesday, 24 hours yun na kailangan uminom ka ng Biogesic. Bakit 48 hours na sumasakit pa ng ulo ko? Kasi tinutukso ako ni Satanas. Alam niyo ba yon? Tinutukso ka ni Satanas. Yung huwag ka na pumunta doon, magpahinga ka na lang. Matulog ka na lang, manood ka na lang ng TV. Hindi po ubra kay Isidora yun. Nilalabanan ko po. Kaya sabi ko kay Tita Beth, uminom ako ng Biogesic para makapagdambana ako. Palakpakan natin ng buhay na Diyos. Ngayon po, tatanungin ko kayo, nakikita niyo po ba ang bunga ng pananampalataya at pananalig ko sa Diyos? Salamat po at magandang umaga. Purihin ang Diyos. Sa dami ng bunga ni Isidora, hindi makadala. Amen po ba? Purihin ang Ama. Kaya po mga kapatid, sa pagkakataong ito, palakpakan naman po natin ang isa pang kapatid na magpapalawig kung ano naman kaya sa kanyang buhay ang nasa niyang ipakahulugan doon sa katagang bunga.
Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay para sa ating Mother of the House. Salamat, Ama. Muli sa pagkakataong ito'y binahagi mo upang mailahad ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob na sa bawat araw ay aming nararamdaman at nakakamtan sa pamamagitan ng taong ginamit mo ang iyong kinalugdan na sa amin naghahasik ng iyong mga aral upang matutunang ganap ang iyong kabanalan at paglingkuran ka ng buong katapatan. Nawa po lahat ng mga anak mong tinawagan sa araw na ito ay ganap kang makilala at madama sa pamamagitan ng salita at gawa mo upang maging maligaya ang buhay nila. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Bago po ako magpatuloy, nais ko lang pong i-remind yung panawagan po na magkakaroon po ng pagtitipon bukas ang mga shepherd, mga tagapamahala ng bawat chapter, Mapaniki, Valenzuela, Tondo, at lahat po ng shepherd, maging representative po na yung chairman po ng CAPS, and board of directors ng CAPS. Ano po? At alas 10 po bukas ng umaga. Importante po yon. Maraming salamat po. Napakaganda po ng tema. Habang ginagaya ko po ang karampot na pagsasalu-saluhan po namin mga alaga dahil birthday po ni Nanay Myrna, sa buong pagluluto po, ngayon lang ako nadumihan. Ngayon po nadumihan yung damit kong suot. Samantalang, ito po ay papasok po yung kaukulang tema na nais ipakahulugan ng aking kapatid. Kasi po sa taas, simula po nang ako'y naging mother of the house, hindi po ako gumagamit ng apron na pangharang sa mga talsik ng pagluluto. Sapagkat ito po yung binahagi sa akin ng Ama. Anak, kung sa tuwin ay may harang ang kasuutan mo, magiging bara-barabay ang gawa mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? So, ibig sabihin, hambing sa unang buhay, kung wala po akong babaguhin, ukol kung paano akong nakatanggap sa dakong ito, ang buhay ko pa rin po ay punong-puno ng kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, nakita ko po, may 3 talsik na maliliit, na samantalang sa bawat araw, nagluluto po ako, sabi ko, Ama, anong nais mo ipakahulugan? Yan, anak, ang katotohanan. Kung paano na ang kalinisan ay binahagi ko na sa inyong mga pagkatao. Marapatin nyo, kahit sa karampot na inyong ginagampanan, ay huwag madungisan ang aking pangalan. Kung tuwirang ako nga ang tinanggap nyo sa inyong kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang bunga ay doon nakikilala kung ano yung pinagmulan mo. Buhay po ba ang Diyos? Walang pinagkaiba po. Kaya po pumapasok yung, dito po, lalo na po sa dakong ito, napupulaan po yung mga taong walang kinalaman sa ginagawa mong kasalanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat nakikita nga po sa bunga. Dahil, halimbawa po, sa bunga po ng mangga, napakatamis po ng buto. Kapag itinalsak mo at after 10 years nagbunga siya, kahit pareha sila ng bunga, mayroong lalabas ng mapakla, maasim, at hindi masarap. Amen po ba yun? Bakit po kaya nagkakagayon samantalang isang puno lang pinagmulan? Bakit po kaya? Alam nyo po, walang pinagkaiba rin po yun sa atin. Kaya kami po, ako, lalo na po ako bilang mother of the house, nagsusumikap pa rin po ako na makatupad sa ating Panginoon. Sapagkat, syempre po, hindi lang po tayo dito kilala sa lugar na ito, kundi sa 4 na sulok ng daigdig, kung sino yung sinusundan natin. So sa madaling salita, kung isa man sa atin ang nagkaroon ng kaukulan na magiging pangit ang pagkilala sa kanya ng tao dahil sa ginagawa niyang kasalanan, kahit malinis ang mga kasalanan, parang kamatis lang yan, na kapag inilagay sa isang sisidlan, lahat bulok na ang pagkakilala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo. At yun po ang pinakaiingatan namin bilang mga hinirang. Nawa po, hindi lang po kami, lahat tayo. Sapagkat walang kinalaman si Kristo sa ginagawa nating kasalanan. Walang kinalaman si Apo Kunching sa ginagawa nating kasalanan. Subalit, tayo mga bunga, lalo na ako, kung ako po ang malalagay doon sa kawalang hiyaan na gagawin ko, sino po ang unang matutudla? Di bagat ang Diyos at si Apo Kunching? Ayoko nga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun?
Lalo na po yung mga salitaan, sabi nga ni Mami Beth, kung noong unang buhay niyo palasawsaw kayo, alam niyo po, yun po yung nakamamatay. Yung salita na walang habas para bitawan mo sa kapwa mo. At sa katotohanan lang po, pag ganyan po yung naririnig ko, nagbibiro po ako sa mga alagad. Bakit kailangan magsalita? Suntukan na lang. Why mo ang Diyos? Amen po ba yun? Hindi po. Mali po yun, ano po? Subalit sabi nga, mas mahirap tanggalin yung sakit na dulot ng salita. Amen po ba yun, Mami Beth? Totoo po yun. Sapagkat tao tayo, tao. Kaya masakit po yun eh. Kaya bawat araw, kapag ito po ang itatalsak natin sa ating puso na tayo yung pipili, hindi tayo magtatagumpay sa Diyos. Amen? Kaya alam niyo po dito, tama po yung sabi ni Mami Beth, let it go, let it go. Alam niyo po, yun lang po. Hayaan ka na lang, bahala sila. Basta ang mahalaga, ako at ang Diyos, kaming dalawa ang on. Amen po ba yun? Why mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, walang pinagkaiba lang po yan sa bunga. Alam niyo po kung ano yung nakuha kong bunga? Naging tubo, naging bunga ko sa dakong ito. Yung katatagan at tapang. Hindi tapang para makipagsuntukan ha, at hindi rin tapang para makipagpalitan ng salita. Hindi po. Tapang sa pakikipaglaban na alam ko po na ang dakong ito ay tipanan ng ating Panginoon at dito ko siya natagpuan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po yung pinananahan ko po sa puso ko na sa bawat araw, syempre po, maging magulang man, kung marinig at makita yung anak niya na nililibak ng iba, kahit gaano kasakit, ang damdamin sa'yo ng magulang mo, kakampihan pa rin ng anak niya. Amen? Ganon din po ang anak. Ano man ang marinig ng kanyang anak tungkol sa kanyang magulang, kahit gaano kasakit yun, ang ginagawa ng magulang sa kanya, kakampihan pa rin ng tunay na anak. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, ang puno at ang bunga, magkaugnayan. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang tanong ko po sa inyo ito, kiniklaim niyo po ba na sa dakong ito ay namunga na kayo? Kiniklaim niyo po ba? Amen? Tinatanggap niyo po ba? Amen. So, sa madaling salita po, parehas po tayo, matamis. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat walang ibang sasaya kundi ang ating Diyos. Kapag sa bawat pagmimithi niya pong silayan at masdan ng kanyang mga anak na sa kanya'y tumanggap, mararamdaman niyo po ang pag-apuhap ng Diyos. Kagaya po ng ginawa niya sa akin kaninang madaling araw. Akala ko, wala siyang regalo sa akin. Alam ko po maraming regalo mga kapatid ko sa akin. Maging ating mahal na Apo Kunching bilang katauhan at ang ating Panginoon. Subalit kanina, kagabi po akala ko matutulog akong basyo ako. Nangusap pa rin po siya sa akin. Na sabi ko nga sa mahal na Apo ngayon, nung pinatawag ako, tinanong ako, kumusta po si kapatid na Pearl, sabi ko, okay lang po. Sabi ko, mahal na Apo, salamat po sa regalo ng Ama. 1:45 na madaling araw, nangusap po siya sa akin. Sabi niya, gising ako noon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At syempre po, ito lang po ang habilin ng Ama na gusto ko pong iparating sa inyo. Wag na wag niyo pong gagamitin. Yun po yung inulat niya sa akin. Anak, wag na wag niyong ilalagay ang batas ko sa inyong mga kamay para humatol kayo sa kapwa niyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ang sarap-sarap! Bakit ko po yun nabatid? Ibig sabihin, syempre po ang ating pinagmulan na puno ay ang ating Ama. Tunay na mabait, tunay na malawak ang pangunawa, tunay na mapagmahal. Kung masisingitan po na sa kabila ng pagtuturo ng banal na Espiritu sa bawat isa, kagaya ko po, halimbawa, sinasabi ko po na kilala ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Subalit, may limitasyon yung paggawa mo ng mabuti. Sa palagay niyo po ba? Galing yun sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, ang sarap, no? Hindi ko po kayo tinuturuan. Yun po yung sinasampol ko sa aking sarili. Sapagkat, sabi ko nga po, kagaya lang ngayon, bago po ako tumungo dito, talaga may mga hadlang. Bakit? Siyempre po, birthday po ni Nanay Myrna. Kahit karampot, sabi niya sa akin, Mami, maliit lang po yung aking kaukulan na may babahagi, bahala na po kayo. O, sabi ko, walang problema, anak. Sa bahay pala, nagmamadali na ako para makapakinig ako ng simula hanggang
Ang dami nang tumawag, nag-uudyok po ng... Ito kinikwento ko po sa inyo para makita nyo po ang hadlang ng kalaban sa aming mga lingkod. Ando natatawag, ganito, dalawang magkaibigan, nagkakaroon ng ups and downs silang dalawa, kailangan pumagitna ka. Andun yung sasabihin sa'yo kung ano yung ugali ng isang kaibigan, hindi ka pwede kumampi. Yun ay hadlang pa rin ng kalaban, sapagkat itetest ng ating Panginoon kung hanggang kailan ang pagtitimpi mo at kung paano ka humatol ng tama at tumpak para sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Yun ay isang bunga. Amen po ba yun? Kaya sa madaling salita, mga kapatid, di nakalakad na po kami, alas 12 na, naku, umpisa na po sila. Paano po kami hahabol, Ama? Alam niyo po ba, ang bilis ni kapatid na Marie, nakakuha na po kami. Pagdating ng Pulo Plaza, nasira ang sasakyan. Ama, hindi na po yata ako hahabol sa may kaarawan. Sabi ko, kapatid na Marie, iwanan na kita. Sa kami ng tricycle at ako may kompromiso. Ano po? Ganyan lang po. Lagi pong nagkukumahog. Sapagkat, doon sa pagkukumahog na yon, hindi po tao ang binibigyan namin ng kaukulan upang makita yung ginagawa namin. Sapagkat alam po namin na ang Diyos ay nakamasid, nakatungo sa iyo sa bawat ginagampanan mo. Kaya sa bawat pagtupad mo ng makatotohanan, hindi mo man makuha sa kapwa mo kung ano ibabalik niya sa iyo, ikaw na nakatanggap ng mabuti sa dakong ito at naging masarap na bunga, sigurado ikaw mismo magagalak sa puso mo kapag ang bunga na yon ay naging mainam sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Mahirap. Mahirap. Totoo po yun. Napakaraming challenges. Napakarami. Hindi po ganun kadali. Para sabihin mo na, ay, yung puno na yun, ano yun, mangga yun. Pero ang nakikita mo palang dahon at sanga. Hindi mo pa nakikita yung bulaklak. Ay, yung puno na yun, balimbing yun. Ang nakikita mo lang, dahon at sanga. Ang tanong, hindi ka masyadong sigurado sapagkat dahon at sanga pala nakikita mo. Amen po ba yun? So, balik kapag lumuwal na ang bulaklak at yung buko niya, sigurado ka na talaga na yun ay may bubunga, na ito yung ibubunga nun. Balimbing at ito ay mangga. Sa dakong ito, ganun din po, mga kapatid. Napakasakit tanggapin at damhin. Halimbawa, ay si kapatid na Marisa, alam mo, bumait yan. Sasabihin ng tao, ano po? Pagkatapos, pagtalikod ko, sasabihin sa'yo na, mabait lang naman sa dambana yan, pagdating sa bahay, ang sama ng ugali. Ano ba yun? Anong klaseng bunga yun? Masasabi mo bang mangga yun o balimbing? Alam niyo po, ang hirap po talaga. Kaya, sa madaling salita, sapagkat nagaganap po yun. Amen po ba yun? Nagaganap po yun. Na sasabihin na, mabait lang ako sa dambana, pag uwi ko sa bahay, balik ako sa dati. Anong tinanggap mo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Wala kang tinanggap, mahal na kapatid ko. Pag ganun, wala kang tinanggap. Nakakahiya kay God. Sapagkat si God, hindi lang sa dambana, kahit saan naroon siya, nakikita ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yun po yung pinagsusumikapan. Kaya alam niyo po, ngayon po, pa naglalakad, alam niyo po, mabait yan si kapatid na Marisa eh. Sample lang po yun ha, mabait yan si kapatid na Marisa eh. Kaya kapag narinig mo yun ng mabait, kailangan panindigan mo yun ng mabait ka. Hindi lang sa panlabas, hindi lang sa salita, maging sa gawa. Sapagkat kahit anong bait ang gawin mo, kapag ang tao na pupuna sa'yo, hindi masasarapan sa'yo, sigurado, mahirap yung i-sustain eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam ko po, nagaganap ito sa inyo eh. Panay ang punta nila dyan sa Divine Mercy na kay Apo Kunching. Ano kaya nakukuha nila doon? Alam nyo po, dapat yun ipaglaban nyo. Kaya siguro humuhus kayong tao ng ganun. Baka may nakikita sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, pag ganun po ang kaganapan, gawin po natin. Hindi ko po kayo tinuturuan. Ako rin po. Sapagkat, dinaranas po yan ng mga lingkod. Totoo po yun. Dinaranas po yan namin. Kaming lahat, dinaranas namin. Ay, ayan na naman Eka, naka-uniform na naman Eka. Ano kaya Eka nakukuha nila doon? Alam niyo po, kung tao ka na walang pagtitimpi, hindi ka na magsasalita. Ano bang pakialam mo? Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yan? Ano bang pakialam mo? Kaya, salamat sa Ama, sapagkat sa mga ganong kaparaanan dapat mong pasalamatan. Natetest mo sa sarili mo kung
ano yung naging bunga ng pagtungo mo sa dakong ito? Buhay mo ba, Diyos? Kaya salamat sa Ama. 10 lang po yun, ha? Salamat po sa Ama. At dahil sa, sabi nga ng binulgar ako ni kapatid na Pearl, umiiyak daw ako. Yung pag-iyak ko naman po ay, ano lang yun, iyak-iyakan ko lang yun sa sarili ko. Ano po? Kunwari, nagpapaawa lang ako sa Diyos. Pero sa totoo lang po, hindi dapat umiyak ng umiyak. Sapagkat, minsan ang pag-iyak at sobrang iyak, doon pumapasok si kalaban para ilugmok ka. Amen po ba yun? So, balit yung iyak na may galak, kahit umiyak ka ng umiyak, mararamdaman mo pa rin kung gaano ka mahal ng Diyos. Yun po yung kakaibang mga bunga na natanggap ko sa dakong ito, na sabi ko nga, bawat araw, bawat oras, sa totoo lang ayokong bigyan ng puwang si kalaban, karapatan sa aking katawan. Ayoko po talaga. Bakit? Sapagkat nahihiya ako sa Diyos. Hindi pa ako nakakabayad sa Kanya at kailanman hindi ako makakabayad. So, balik sa pagsusumikap ko po, napapakinabangan ako ng Diyos doon sa pag-alaga niya sa akin at sa pamamagitan ng bunga, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, maramdaman ng ating Panginoon na ako naman ay deserve na maging anak niya. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, tayong lahat ay maging deserve na anak ng Diyos. Amen? Sapagkat sa bawat nating pagtupad, paggalaw, ano man ang gawin natin, madadamay ang puno, ang ugat. Kung tayo ang bunga at hindi maganda ang kinalabasan, madadamay pa rin ang puno at ang ugat. Kaya kung magandang kalabasan, ang papurit parangal ay sa Amang mapagmahal. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin at dakilain ng Ama para sa ating mahal na Mother of the House, sa lahat ng mga kapatid na naging bahagi ng araw na ito, sa aking kaarawan, papurit parangal, binabalik ko sa Ama. At sabi ko nga po, mahal na Apo, gusto ko lamang pong kunin ang pagkakataon. Sabi ko nga po, hindi ako karapat-dapat sa mensahe ng Panginoon, kung ano yung ipinahatid niya sa akin kaninang 12 ng gabi. Pero hindi ko na po ilalahad kung hindi ang katotohanan na parang ipinadadama ng Diyos na may bunga na nga kahit na may bunga na kahit na manaka-naka, parang ibig matanggal ng bunga, pero doon sa ating patuloy na pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng taong kanyang ginagamit, at yun ay walang iba kundi ang ating minamahal na Apo Kunching, patuloy mananatili ang bunga sa ating katauhan. Amen po ba? Maraming salamat po, at sabi ko nga, Ama, hindi ako karapat-dapat sa mga mensaheng ito, subalit ibinabalik ko, eto po yung tugon ko sa banal na Espiritu. Walang masambit, dakilang Ama, kundi ibalik sa iyo ang papurit parangal. Salamat sa iyong kabutihan, bagamat hindi ako karapat-dapat, subalit tuwid ang pinagalak mo ako sa aking kaarawan. At sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo, kahapon po, umakyat siya sa taas, nakaalis na po si Mami Beth at hinahanap niya si Mami Beth. Ang sabi po niya sa amin ni Mother, hindi na daw po kami babatiin. Sapat na daw po yun. Subalit, damang-dama ko ang paghahari ng banal na Espiritu na sa kanyang katauhan idinatal upang ipahatid ang pagbati. At siyang nagdulot na higit na kagalakan sa aking katauhan sa araw na ito. Kaya mga kapatid kong minamahal, nawa ang bunga na ating nakamtan ay patuloy na manatili sa ating katauhan. Alam niyo po, buhay na buhay talaga ang Diyos. Hindi ginugusto ng Diyos niya na yung mga bunga na nanatili sa ating katawan ay hindi pa kinabangan ng sino man. Bakit po? Sapagkat ang isang kapatid na ito, naudyok sa puso ko kanina pa. Gusto ko itong pagsunod-sunurin itong tatlong ito. Si Mami Beth, Chico, si Mother Marisa at si kapatid na Eli Fernandez at si Tita Dory. Subalit, lumabas na po ang mahal na Apo na ating pinakihintay. Ngunit,
may mahalagang gagampanan, batid ko po na ito'y kalooban ng Ama. Kaya po lumapit sa akin si Mami Beth Chico. Binigyan po ng pagkakataon ng ating kapatid na Eli Fernandez. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kung paano habang nagbabahagi si kapatid na Isidora, walang tugot na sinasambit ng labi niya ang pangalan ng anak ng ating kapatid na Eli na si Lovely. Na kung paano talagang ang kapatid natin ito pagtindig sa harapan, hindi lamang doon sa awitin niya natin mararamdaman ng kanyang pamumunga, kundi doon sa bawat pagbibitiw niya ng kanyang mga kapahayagan. Amen po ba? Napakadakila ng Diyos. Hambing kay Kuya Marcos, ang kanyang pagtula ay hindi mula sa kanya, mula sa banal na Espiritu. Kaya po, palakpakan natin muli ang Panginoong Diyos na buhay. Walang nauna na hindi nahuli at walang nahuli na hindi unang-una. Kung kalooban po ng Ama, pahayag awit kung ano pong kalooban. Sabik na sabik po kaming marinig ang inyong awitin. Hinihingal pa po ako kasi galing ako doon sa dulo. Wait lang po ha, seconds lang. Second lang. Sige po, Tito Alan. In the beginning, the world made a the heaven, the hills, and the sea. Then I created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of men. More than an image of His Maker, man shall be made by His soul, but because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all man. So pray and believe in the Lord's holy light, and we'll have perfection again. More than an image of His Maker, man shall be made by His soul, but because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all man. So pray and believe in the Lord's holy light, and we'll have perfection again. Maraming salamat.
Favorite po ito ni Tita Merna at ni Tita Beth, The Best Thing, para sa inyo lahat. I've had my share of life's ups and downs, but faith been kind, the dawn have been few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. You're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when times were hard, but always somehow I made it through. 'Cause for a brief moment I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between its light of pain and glory. Oh Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you so much. Ano yun? You'll never walk alone? You'll never walk alone pala. Ano? Sige po, kaloob ni Lord to, kaya hindi po kayang tanggihan. Ganyan po kahiwaga ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ulit po, pasensya na po. Hindi naman po ako talaga singer. Kaya lang, hindi ko po alam kung bakit nandito ako ngayon. Tito Alan, please. When you walk to the storm, put your head up high and don't be afraid of the dark. At the end
of the storm. There's the golden sky and a sweet silver song of the lark. Walk on through the rain, walk on to the rain. Do your dreams be tossed and blown? Walk on with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Thank you po. Maraming salamat. Purihin ang Ama, mahal na Apo. Ito po ang naging bunga ng bawat isa sa amin, ang mga anak ng Ama, sa pamamagitan po ng inyong katauhan. Lumalabas po, dinala na po ang microphone. Sa bigat po ng bunga na dala-dala ng kapatid na Tito Eli. Purihin ang Ama. Kaya po, mahal na Apo, kami pong magkakapatid ay buong kababaang loob na nagpapasalamat, nagbabalik ng papurit parangal sa Ama, sa pamamagitan po ng inyong katauhan, kung papaano po kayo nagpagamit sa ating Panginoon, kung kaya't ang bawat isa sa amin ay pinamunga. At nawa ang ating mga bungang taglay ay patuloy na makasibol at madagdagan pa. Mamunga tayo ng munga sa kalooban ng Ama. Muli po, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid kong naging kabahagi ng gawain sa araw na ito. Maraming salamat.